Nakita ng nanay ko na tapos na akong mag-kindergarten pero wala pang girlfriend. Bigla niya akong pinahiran ng 5 kasunduan para sa kasal. Pinili niya ako na mamili mula sa 5 anak na babae ng mayamang supamilya kapag lumaki na ako. Nang malaman ng 5 dalaga ng pamilya, ayaw nila. Dahil sa litrato, ako'y itim at mataba. Tila ako'y isang tunay na probinsyano. Walang isa sa kanila ang gustong pumaroon sa Tigre. Sa puntong iyon, may 3 mamahaling sasakyan na tumigil sa harap ng isang lumang bayan. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang 5 magaganda at maayos na babae. Ang tanawin talagang kaaya-aya. Pagbaba ng sasakyan, nagsalita si Suk Xiao. Anong masamang lugar ito? Totoong marumi at mainit. Si Suksinian, ang ika-4, ay nagreklamo rin. Nga, talagang wala akong masabi. Paano pinayagan ng tatay na isang probinsyano ang pumili sa amin bilang kanyang mga magiging asawa? Kailangan pa naming personally siyang sunduin sa Jiangsheng. Ang 5 tao ay may mga ekspresyon ng hindi kasiyahan. Kung hindi dahil sa pagbabanta ng aking ama sa buhay niya, paano sila makakapunta sa ganitong lugar? Walang direktang pagsasalin, maaaring hindi kailangan. Kumakatok. Ang nagbukas ay ang panganay na si Su Wanru. Ang kanyang napakagandang mukha ay may kasamang kaunting hindi kasiyahan. Si Suk Xiao ay lumapit at nagtanong. Pagkalipas ng kalahating oras, ang pintuan ay bumukas. Ang lalaking nasa harapan ay may matagal at kakitakit na mga tampok. Ang kanyang mga mata ay malalim at maliwanag. Ang kanyang personalidad ay mas marangal kaysa sa kanilang hitsura. Nabigla sila. Kumusta? Naghahanap kami kay Jiang Yichen. Nandyan ba siya? Ako si Jiang Yichen. Tiningnan ko ang mga tao sa harapan. Agad akong nagsalita ng walang gana.